Mga kapuso, nitong weekend naranasan ng dangerous level ng heat index o dumang init sa ilang lugar sa bansa, ayon po yun sa Pag-asa. At ngayong Abril, inaasang mas titindi pa ang init ng panahon. Kaugnay niyan, makakapalayan natin live si Obet Badrina, weather specialist ng Pag-asa. Good morning po, Sir Obet. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Ano po ang ibig sabihin ng dangerous level ng heat index o dumang init? Tsaka ano po ang mahalagang malaman ng publiko kapag ganito na po ang heat index? Yung pag sinabi nating danger, yung posibleng maramdaman natin ay index, kung ilalagay natin yan sa value ng temperature around 42 to 51 degrees Celsius. Ang ibig sabihin nito, maaari tayong makaranas ng mga heat cramps at heat exhaustion. Ito yung parang pahapong-hapo tayo, no, dahil sa init na nararamdaman. At posible rin yung mga tinatawag na heat stroke. Ito yung sobrang init na minsan talagang nagiging dahilan para talagang manghina yung mga tao. Ito ay dulot nga nung nararamdaman na sobrang init at dahil doon nauuhaw tayo. At yan yung maaaring maranasan pa rin. Lalo na ngayong buwan nga ng Abril na inaasahan natin mas lalo pang titindi yung init na nararamdaman sa malaking bahagi ng ating bansa. May mga lugar po ba na inaasang makakaranas din ng dangerous level ng heat index ngayong araw? Tsaka kung meron man po, ano pong lugar ito at gaano po kainit ang pwedeng maranasan ng mga kapuso natin? So for example, base sa ating pagtataya, ilang bahagi for example dito sa may Cagayan, no? Sa may Apari, gayon din, posible din makaranas ng matinding init sa may bahagi ng Bicol, yung particular na sa may Camarines Sur, at gayon din sa may Northern Samar at Zamboanga City. So yung mga lugar na binanggit ko, posible kasi makaranas ng more than 40 Celsius. Hindi ito yung actual, no, pero ito yung heat index. Pag sinabi nga natin heat index, ito yung mararamdamang init ng mga nasabing lugar. Na dulot nga ito ng pinagsamang aktual na temperatura at saka yung moisture na meron yung ating hangin. Sir Obet, ano pong weather system yung nakaka-apekto ngayon sa ating bansa? Dalawang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Una, yung ridge ng high pressure area. By definition, yung ridge, ito yung extension or elongated part na pag sinabi natin high pressure, ito yung kabaliktaran ng low pressure kung saan yung hangin natin ipapalabas dahil dun wala masyadong kaulapan. Yung area natin ngayon, kaya nabanggit ko rin kanina, yung area ng Apari, medyo mainit kasi yung lugar kung saan naroon ngayon yung ridge ng high pressure area ay maliting chance ng mga pagulan at talagang maaliwalas sa panahon yung maranasan. Ito yung area ng Cagayan Valley, kaya din sa ilang bahagi ng Cordillera. Di ba bang bahagi ng ating bansa, makararanas naman tayo na dulot ng easterlies, posible pa rin yung mga isolated o pulong-pulong mga pagulan, pagpinat-pagulog, lalo na dito sa may bahagi ng eastern section ng Visayas at Mindanao. At towards the end of the week, nakikita natin posibleng maging maulap ng kalangitan sa may bahagi naman ng eastern section ng Mindanao, particular na itong area ng Davao Region. Posible kasi may makita tayong mabuong mga kaulapan na maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan, lalo na pagdating ng araw ng Huwebes. So Anjo, yan yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Maraming salamat. Sir Obet, ito po, no, kasi nitong mga nakaraang buwan, wala po tayong bagyo na binantayan dito sa ating PIR. Pero ngayong buwan ho ba ng Abril, may naasahan po ba tayong papasok sa ating PIR? Ang outlook natin for this month of April, 0 to 1. So pwedeng wala, pero hanggang isa maaaring may mabuo o pumasok sa Philippine Air Responsibility. By average kasi natin, or base sa ating mga climatological record, yung March at April, ito yung mga buwan na pinakakaunti yung mga bagyo na nabubuo at pumapasok sa loob ng PAR. Samantala naman, yung usual na track o direksyon ng mga bagyo during the time of April, posibleng itong dumaan sa may area ng Visayas, palabas ng Palawan, or pwede itong mag-recurve sa may bahagi naman ng eastern section ng Northern Luzon. So yun yung mga usual na track ng mga bagyo natin. So not so much dito sa may bahagi ng Mindanao, posible yung Visayas at Luzon area. Ito po, Sir Obet, pa-update na lang po tayo sa monitoring natin sa El Nino at sa La Nina. Kamusta na po ba? Sa ngayon naman, pagdating dun sa ating monitoring ng El Nino at La Nina sa ngayon, itong El Nino, nandito pa rin tayo sa may bahagi na nasa may naka-El Nino status pa rin tayo. So medyo strong El Nino pa rin. Pero nasa La Nina watch naman na tayo. Kasi after ng El Nino, pupunta naman tayo sa may bahagi naman na La Nina. In-expect natin towards the next few months, magwi-weekend na itong El Nino. Ibig sabihin, yung temperatura dito sa may tropical Pacific, particular na sa may Central Pacific, magsisimula ng bumaba yung temperatura. At dahil sa pagbaba ng temperatura, papunta naman tayo sa may bahagi ng
La Nina. Sa ngayon, yung probability na magkaroon tayo ng La Nina pagdating ng June, July, August, nasa 62%. No? Ibig sabihin, patungo naman tayo sa La Nina. Ibig sabihin, mas manabig naman yung temperatura dito sa may bahagi ng Central Pacific. Maraming salamat. Magandang umaga po, Obet Badrina, weather specialist ng Pag-asa. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.